Gatambak ng lubasan. Gatambak ng pililon. Hi! Pag tinatanong ang asawa na nagtrabaho, Sir, anong trabaho ni ma'am? Ay wala, nandoon lang sa bahay. Mga may bahay, talaga, totoo ba yun? Pag nandoon ka sa bahay, wala kang trabaho? Parang buhaya ka sa Palawan, nakabilad-bilad lang sa init ng araw? Ha? Anong trabaho ng misis mo? Sir, wala, nasa bahay lang. That's unfair. So this morning, hindi na tayo magtatalo. I am proposing to give salary to the wife who is not working outside. Plain housekeeper. Okay. Housekeeper, this is my proposal. Because you have to work. It is not true that you have to work. Ang trabaho sa bahay ay walang katapusan, mga kaibigan. She has work, but she has no salary. So this morning, I am proposing for a salary. Okay. Kusinera, 1,000 ang sahod. Labandera, 1,000 ang sahod. Pagkakisikaso ng mga bata, 1,000. Okay. Mga lalaki, alam ba ninyo na hindi madali ang mag-asikaso ng mga bata? Buti na lang kung itong mga bata ay manang-mana sa nanay. Pero kung manang-mana sa tatay, iyan ang problema. Kasi malikot yan. So, baby care, 1,000. Housekeeping, 1,000. Asawang babae na walang ka-income pero tumanda na kayo, nagka-losyang-losyang sa pagtatrabaho sa bahay. Ang totoo niyan, dapat binibigyan kayo ng allowance ng asawa nyo na inyo talaga. Di ba? May allowance sa mga bata, but ang wife walang allowance. Ang ibinibigay mo, pamalengke. That's for all. Eh, yung siya, paano? Di ba? Tapos birthday niya, reregaluhan mo pa ng magandang kaldero. Para maipagluto ka na naman niya ng masarap. Bibigyan mo ng kalan, ng refrigerator. Ang wife, pag nireregaluhan yung pang kanya. Hindi yung pang lahat. Kasi regalo mo rin sa sarili mo yun kung kalan. Di ba? Kailangan yung pang kanya. At kung sasabihin ako naghahanap buhay, subukan yung mga wives, huwag kayong gumawa sa bahay. Kung may isuot yung mga asawa nyo pagpasok sa opisina, kumedat ng pagkain, siya ang magbayad ng mga Meralco, pumila sa mga bayarin na tubig, subukan nyo. Kaya dapat yung mga wives may sariling allowance yan. Para hindi naman kung bigla gusto kayong layasan, walang pamasahe. Para sa mga asawang lalaki, ang mga asawa niyo po ay napapagod din. Naisipan mo din bang kamustahin kung anong kalagayan ng asawa mo? Kadalasan po, ang asawa niyo po ay nahihirapan na rin sa araw-araw. Di niyo lang napapansin. Kapag sinabi ng asawa niyong napapagod na siya, huwag mong isipin na nag-iinati siya. Nahihirapan din siya sa araw-araw na nangyayari sa buhay niya. At dumadating na sa puntong pagod na siya kaya nakadaing na. Sobrang pagod na siya. Kaya kailangan din tulungan mo din siyang maglaba, magluto at maglinis kahit maghugas lang ng pinggan. Hindi naman nakakabawas iyan ng pagkakalalaki mo. Nahihirapan na siya at hindi man lang natanong kung okay lang ba siya. Ang nanay ay hindi lang tagapag-alaga ng anak, taga-budget ng mga kailangan, taghanap para mabuo kung ano ang kulang. Kailangan din ng suporta ng asawa. Simpleng kamusta sa kanya, masaya na siya. Kung may problema ka, andyan siya sa tabi mo, handang makinig at magbigay ng payo. Kung walang pera, maghahanap niya ng paraan para may mahiram. Ang misis, kahit nahihirapan na, palaging nagsasabi yan na okay lang, kaya pa. Kung tatanungin if meron, sasagot iyan ng oo, meron. Pero ang totoo, walang-wala na. Isang mahigpit na yakap sa ating mga Ang asawang walang trabaho, ang pag-uusap ng asawang lalaki at ng isang psychologist. Psychologist, anong ginagawa mo sa buhay Mr. Nagtatrabaho ako bilang accountant ng bangko. Psychologist, ang asawa mo, Mr. Ala siyang trabaho, nasa bahay lang, housewife. Psychologist, sino nagluluto ng pagkain ninyong pamilya? Mr. Ang asawa ko, kasi ala siyang trabaho. Psychologist, at anong oras nagigising ang asawa mo para magluto ng almusal ninyo? Mr. Nagigising siya bandang 5 ng umaga kasi,
Maglilinis muna siya ng bahay bago magluto ng breakfast. Psychologist, paano naman pumapasok sa eskwelahan ang mga anak ninyo? Mr. Eddie, yung asawa ko, hinahatid sila kasi ala naman siyang trabaho. Psychologist, pagkahatid ng asawa mo sa mga anak mo sa eskwelahan ano naman ang ginagawa niya? Mr. Nagpupunta siya sa palengke para mamili, tapos uuwi na sa bahay para maglaba tapos magluto. Alam mo na kasi ala siyang trabaho. Psychologist, isa gabi, pagpauwi ka na galing ng trabaho, ano ang ginagawa mo? Mr. Nagpapahinga, kasi pagod ako sa maghapong trabaho. Psychologist, ano naman ang ginagawa ng asawa mo, Mr. Naghahanda siya ng pagkain, para sa akin at sa mga bata, pagkatapos maghuhugas siya ng pinagkainan, maglilinis ng konti, gagawa ng assignment ng mga bata, tapos papatulugin na rin niya mga bata, kasi ala siyang trabaho. Guys, sa tingin ninyo sino ang mas maraming trabaho at sino ang mas pagod? Tandaan natin ito, sa araw-araw, ganyan na lang lagi ang ginagawa ng mga ina, gigising sila ng maaga, at sila pa rin yung huling matutulog, tapos ang sasabihin pa walang trabaho. Oo, bilang isang ina, ay hindi nila kailangan ng certificate o diploma, kahit nakapagtapos, o hindi, ng pag-aaral, but their role or part is very important. Isaalang-alang natin yung ginagawa ng ina o asawa, because their sacrifices are uncountable, this should be a reminder.